Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo ng mga sumasabay kasama namin sa pagsamba sa pamamagitan nitong live streaming. Hanggang kahapon, umaasa akong may mag-volunteer para magmisa ngayon umaga, mamumuno sa pagdiriwang. Hanggang gabi, wala pa rin. Kaya ako ngayon ang namuno. Sa hanay ng mga kaparian, pagdating nitong linggo ng banal na Santatlo, ay kung pwedeng iwasan ng maghumili, iiwasan. Dahil tinagurian itong linggo, sabi nga nila ng Holy Trinity Sunday as the preacher's nightmare. Kaya kung pwedeng umiwas, pwedeng iiwasan para maghumilya. Siguro, maunawahan natin, it is understandable na pag-aatubili natin ng karamihan na sa paghumili dahil sa lalim at lawak ika nga ng paksa ng hiwaga ng banal na Santatlo. Ayon sa katesismo ng ating simbahan, Katolika, ang banal na Santatlo o Santissima Trinidad o Holy Trinity ay ang central mystery of our faith. Ang pinakasentro hiwaga ika nga ng ating pananampalataya. Minsan sinabi ni John Wesley, ang reformer ng Church of England, yung leader ng revival movement na Methodism, ang nagsabi, "Bring me a worm that can comprehend a man, a person. Then I will show you a man, a person that can comprehend the triune God." Parang sinasabi, yung uod, hindi kayang intindihin ng tao, pero kaya ganun din, kahirap intindihin ng tao siguro ang banal na Santatlo. Sa harap ng hiwagang ito, makikita natin ang dalawang pananaw at attitudes, ika nga. Una, ang banal na Santatlo ay hiwaga, ay misteryo. Sa katunayan, sabi nga natin, ito yung pangunahing at sentro ng misteryo, hiwaga ng Kristiyano. At dahil ito'y misteryo, hindi naintindihan, bakit ka pa magpapakahirap? Kagaya ng sinabi ng isang kapwa pare, minsan daw, piyesta ng ganito, hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Sabi, ang banal na Santatlo, dakilang misteryo ng Diyos. Misteryo, hindi natin naintindihan. End of my homily. Gagawin ko rin sana ngayon, pero sabi nga nila, do not call a reality a mystery too soon. No? Yung pangalawang pananaw or attitude towards mystery ay totoo nga na ito'y hiwaga, ito'y misteryo na dilubusang maintindihan. Pero mayroon din tayong masasabing kahit papano makabuluhan tungkol sa hiwagang ito ng banal na Santatlo. May masasabi tayo ang tao tungkol dito dahil ang Diyos mismo ang nagpahiwatig ng kanyang sarili o yung tinatawag nating the divine revelation. God revealed Himself. So we can say something meaningful, truthful about God also because of this. Nung dekada 90, lumabas ng isang libro tungkol sa banal na Santatlo na sinulat ng isang American theologian by the name of Catherine Maury Lacuna, no? Na ang pamagat ay God for us. The Trinity and Christian life. Ilang bagay na nagustuhan ko dito sa
pamamaraan ng pagtalakay ni Catherine Lacuna tungkol sa banal na espiritu ay ito yung pag-uugnay niya, ipinakita niya yung halaga ng banal na santatlo kaugnay ang buhay Kristiyano. Dahil sa nakaraang mga daang-daang taon, ang focus ng pagtatalakay ng banal na santatlo ay yung tinatawag nating the inner life of the Trinity. So, parang yung sabi nga nila, acrobatics, intellectual acrobatic yung banal na santatlo. Kaya yung mga mag-iisip o masyado ng specialize yung language, yung discussion, kaya ang nangyari, parang wala nang itong kaugnayan sa buhay pang-araw-araw ng Kristiyano. Sabi nga ng tanyag na author, si Karl Rahner, sa lahat ng mga treatises about the faith, Jesus Christ, salvation, etc., pag alisin mo itong bloke ng Blessed Trinity, walang mangyayari sa theology. Sabi nga niya. Ganun ka yung attitude. Kaya nga, ito siguro rin yung pinagmumulan ng takot ng mga mag-homily ngayong araw na ito dahil ito nga, masyado ng specialize itong language na ito. Malimit, umiikot na doon sa lengguwahe, ika nga na napakahirap sundan. At salamat sa pagninilay din itong mga santo, ito kagaya ni San Agustin, San Atanasio at mga konsilyo na sinauna na naging mas maliwanag ika nga ng ating formulation ng ating pananampalataya sa banal na santatlo. Pero sabi nga natin na iisang Diyos, tatlong persona, magkakaiba pero iisa sa pagka-Diyos, etc. Ang nangyari ito ay dahil dito ay lumayo sa usaping ng buhay Kristiyano. O alam natin na ito'y pangunahing misteryo ng pananampalataya pero hindi na nakikita yung ugnayan nito sa buhay ng Kristiyano. Kaya ang ginawa nitong author, si Catherine Maury Lacuna, ay ilapit at ilapat muli ang misteryo ng banal na santatlo sa buhay Kristiyano. Kaya sabing iyong title nga niya, The Trinity and Christian Life. That indeed, God is for us. Ang makabuluhang masasabi natin tungkol sa Diyos ay nagsisimula sa kanyang pahayag tungkol sa kanyang sarili o ang divine revelation na matatagpuan natin lalong-lalo na sa banal na kasulatan. Sa pakikipag-ugnayan ng Diyos sa atin para sa ating kapakanan at kaligtasan ay binuksan niya rin ang hiwaga o misteryo ng kanyang sarili. Dahil dito, naintindihan natin kahit papaano kung sino ang ating Diyos. Napakagandang buod kung sino ang Diyos sa narinig nating ngayong umaga sa Ebanghelyo. God is love. God so loved the world that He has sent His only Son so that all who believe in Him may not perish but may have life. Unang-una, pinapakita dito na ang buod ng kung sino ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Para makita natin, dito pa lang makikita na natin ang katotohanan na ang Diyos ay hindi nag-iisa. There is plurality of persons in God. God, the Father, loves His Son.
And He sent His Son into the world. And the love between the Father and the Son, as theologians would explicitate later on, is the Holy Spirit. Even just the concept of love, normally when we say we love, maybe we can love ourselves, no? But when we say love, it requires an object, the object of that love. So when we say God is love, it presupposes already the idea that there is a receiver of that love, the Son. And that love between the Father and the Son, we believe, is the Holy Spirit. There is the plurality of persons in God. Yung pagmamahal ng Diyos na yan ay dumaloy sa sangkatauhan. Ang pagmamahal ng banal na Santatlo ay dadaloy sa sangkatauhan, sa paglikha, pero hindi nagtatapos doon. Makikita natin sa paglikha na doon ang Diyos na lumikha kasama ng kanyang salita at ng banal at ng Espiritu ng Diyos ay nandoon na. Gayon din sa pagliligtas na ginawa ng kanyang anak, si Jesucristo, makikita rin natin na nandun din ang Ama at ng banal na Espiritu. At yung gawaing pagpapabanal ay hindi lamang gawa ng isa, kundi ang banal na Santatlo. So makikita natin na ang buhay natin ay ikangay nagmula, dumaloy sa banal na Santatlo, itinaas sa pamamagitan ng pagmamahal at bisa ng kapangyarihan nitong pag-ibig na ito sa pagliligtas. At mas lalo pang itinataas sa pamamagitan ng buhay ng pagpapabanal. So we see here that the Blessed Trinity is indeed very much real part of our life. Ito yung thesis nga nitong author na ito na ang banal na Santatlo ay hindi malayo, nandito. Ika nga, sinasabuhay natin, kasama natin. Kaya yung ating pagdiriwang, tignan na lang natin yung ating mga panalangin, pagdiriwang. Walang panalangin na hindi ito'y dumadaloy o ika nga umiikot doon sa ugnayan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tayo'y isinasalpak ika nga doon sa ugnayan ng Ama at ng Banal na Espiritu. Kaya yung liturhia, halimbawa, ay sabi na gawa ng Banal na Santatlo. Liturgy is opus trinitatis, they would say. Or even mission is the work of the Trinity. Kaya makikita natin na ang pinagdiriwang natin after all na banal na Santatlo, kung mahirap man ipaliwanag, pero ito'y bahagi, ika nga, ng ating pananampalataya, ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ano bang pwede nating matutunan maliban sa presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay bilang mga Kristiyano? Unang-una, yung hiwaga ng banal na Santatlo ay ipinapamulat sa atin na, sabi nga natin, na ang Diyos ay komunidad, na ang Diyos ay sambayanan. There is plurality in God. There is no unicity, ika nga. Meaning, the richness of community, the richness of communion with other persons. Kung nung nakaraan, you define a person in isolation,
Now, it is better understood, they say, that a person is understood better in relations with others. Person being in communion, as they would say. Ganon din siguro yung unang matututunan natin na to appreciate the beauty of community, of communion, of other persons, of plurality. Lalong-lalo na sa mundo natin ngayon, yung the errors of racism, terrorism, na yung aking pananaw lang, yung aking kulay lang, period. Napaka-monotonous naman, boring, ika nga. If our world is just white, black and white. And the Lord is showing us the reality, the beauty of plurality. Dito sa Christ the King, para sa mga hindi nakakaalam, yung kongregasyon ng SVD, we thank God for that plurality and the variety and communion. No? Dito lang sa community namin, ilang nationalities. We have Africans, we have Germans, Europeans. Dito lang sa Pilipinas, may mga Ilocano, may mga Bisaya, Bicolano, etc. And we realize that when we share, there is richness of experiences. Makikita natin na yung aking kakayahan at talento at gifts is just a small portion of that great gift of God. No? Kaya yung una siguro ay yung ating pagpapahalaga ng ating ng kapwa, ng iba, yung naiiba sa atin. Ito yung problema ng mga terorista at mga dictators. Akala nila yun sila lang. No? Yung kanilang pananaw ang tama lang. And this is dangerous, no? Anong basehan natin dito? Ito, yung hiwaga misteryo ng Diyos mismo. God is community. As we celebrate today the mystery of the Blessed Trinity, we are reminded of the beauty of communion, of community, of relationship, that we do not have the monopoly of the truth, of the beautiful. In fact, the beauty is in the plurality. And what unites us all is when we see each other in the eyes of compassion and love, that we are able to appreciate and become one because we know and we respect each other out of love. Naway ang banal na santatlo na kasama natin sa pagdiriwang sa buhay nating Kristiyano ang magtuturo rin sa atin mabuhay kasama ng kapwa natin. Kaya ang tatanungin, naintindihan ba natin ng Kristiyano? Paano ba nating masasabi na naintindihan ng Kristiyano ang banal na santatlo? I think one of them is when we have learned to love, to respect, and to live in communion and community, I think that is a sign that we have understood the mystery of the Trinity. Maybe not intellectually, but in practice of Christian life.